Si Ray ng Batak na magandang itinalang performance sa Blackwater, inalala ang kanyang dating kuponang Rain or Shine. Si Coach Jeffrey Carriazo may ibinunyag matapos nilang makuha si James Yap. Si Coach Chot Reyes hindi makapaniwalang tinalo ng TNT ang Rain or Shine. At si Calvin Optana, inaming sinigawan siya ni Coach Chot Reyes. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Walang dudang malaki ang ambag ni Ray ng Batak sa unang panalong itinala ng Blackwater Bossing versus Meralco sa pagbubukas ng PBA Philippine Cup. Sa bakbakan ay kumumanda ng malaking 27 points at 10 assists ang 7 taong na malagi sa Rain or Shine na sinang Batak. Kaya nang matanong ng media, hindi niya naiwasang alalahanin ang samahan ng dating koponan. Ano nga ba ang naging pahayag ni Ray ng Batak sa isyong yan? Tutukan po natin si Ray sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Pamilya na po ang turing ko sa Rain or Shine. Ang totoo po niyan, pangalawang pamilya ko na po sila. Sa totoo lang po, sa 7 taong ko po sa Rain or Shine, na unang-una kong naging koponan sa PBA, naging mas mahusay po akong malalaro sa paggawa ng desisyon at estilo ng laro. 7 taon ba naman ang gugulin niya sa Rain or Shine, di ba? Parang mga kapatid mo na talaga sila doon. Pamilya mo na sila talaga kung tutuusin. Actually, nung time na pinag-uusapan yung trade, inamin po dyan ni Coach Yeng na masakit at malungkot na decision yon para sa kanila. Yung pakawalan sa Ray ng Batak. Pero base na rin po sa kanya, kailangan nilang gawin yon or kailangan mangyari po yon kasi magbe-benefit naman sila pareho doon. So ngayon, ito na yung sinasabi ni Coach Yeng. Nagbe-benefit na po si Ray, ha. Maganda yung pinakita niya sa unang laro dito sa Blackwater. Tapos nanalo pa po sila doon. So sana magtuloy-tuloy na yung panalo ng Blackwater kasama siya para everybody happy, di ba? Sa 96-93 na panalo ng Blackwater na kinabibilangan ni Ray ng Batak versus Meralco ay kasamang nagdiwang ang bagong akyat din sa kupunan na si 2-time MVP James Yap na kumumada ng 5 points at isang rebound sa kabuuan ng bakbakan. Kung tutuusin, hindi malaki ang mga numerong naitala ni James sa laban pero hindi maikakailang isa siya sa mga naging dahilan ng kanilang panalo. Bukod dyan, tila nagdala rin ng karisma si James sa kupunan ng Blackwater base kay Coach Jeff Carriazo. Tanong, ano ang paliwanag dyan ni Coach Jeffrey Carriazo? Tutukan po natin si Coach Jeff sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Araw-araw sa practice, bago dumating si James, walang nanonood sa practice namin. Tapos, nung dumating si James, ang dami ng tao sa practice namin gustong manood. Lahat naghihintay para makapasok. Ibig sabihin, dinumog po sila matapos pumasok sa kupunan si James Yap. Malaking bagay po yung kung tutusin, di ba? Ngayon, at least may nag-aabang na po sa kanila. Di katulad nung dati na ayon po kay Coach Jeff, wala po talaga. Good news po yun, hindi lang sa Blackwater actually, ha, kundi maging sa PBA na rin sa kabuuan. Bakit? Kasi dito mo makikita yung pagbabalanse ng team, eh. Yung kapag merong superstar ang bawat kupunan, mas maganda, mas dudumugin ang bawat laro. Kay Ginebra man yan or hindi, di ba? Katulad nung nakikita natin at alam natin yan, ha? Sa ngayon, Ginebra lang ang dinudumog na kupunan dito sa PBA. Sila lang ang malakas sumatak ng viewers sa venue man or dito sa television. Kaya maganda talaga kung mababalanse ang kupunan. Yung lahat dapat may superstar para abangan po ng fans yan. At patunay po dyan si 2-time MVP James Yap dito sa Blackwater. Bunga na naging reaksyon ng fans sa pagpasok ni James Yap sa Blackwater, kaagad na gumawa ng hakbang si Coach Jeffrey Carriazo para mapagbigyan ang ilan sa kanila. Hindi kasi maikakailang malakas pa rin ang hatak ng 42 anyos na si James sa lahat ng viewers na lubhang mailap sa kasalukuyang panahon at estado ng PBA. Tanong, ano ang ginawang paraan o hakbang ni Coach Jeff para mapagbigyan ang dumudumog na fans kay James Yap? Tutukan po natin si Coach Jeff sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Ang daming humihingi ng tickets. Sabi ko sa Blackwater, pahingi ng medyo madami. Buti na lang binigay. Kaya shoutout kay Boss Giselle Ducy dahil pumayag siya sa gusto ko. So dito pa lang makikita na natin yung pagkakaiba ng team na merong superstar, di ba? Base po kasi sa pahag ni Coach Jeff, andun pa rin ang karisma ni James Yap. Hindi po siya nawala. Andun pa rin ang paghanga at tiwala ng fans sa kanya na ilang taon ding nagpahinga, di ba?
Kaya kahit libre yung ticket or hindi nagbayad yung fans para makapanood, malaking bagay pa rin po yun sa team. Mas gaganahan po kasi ang players na magpakita ng magandang laro kapag may viewers sa arena kumpara sa wala, di ba? At once na magpakita po sila, tsak tayo, susundan na ulit sila sa mga susunod na bakbakan. In short, win-win situation po yun. Panalo koponan, panalo din ng liga. Mas tataas ang interest ng fans na pumasok sa venue or kahit manood ng live sa television kumpara sa dati na matumal. Kung nakita natin ang pagbabalik ni James Yap sa PBA o sa Blackwater, nakita rin ng lahat ang pagbabalik ni Coach Chot Reyes sa TNT Tropang Giga na dating hinawakan ni Coach Jojo Lastimosa matapos bigyan daan ni Coach Chot ang kampanya ng Gilas Pilipinas. Sa unang laban ng TNT, nilusutan nila ang rain or shine ni Coach Yang Giao sa score na 108-107. Pero kahit nanalo na, tila hindi pa rin makapaniwala si Coach Chot, bunga ng mainit na bakbakan. Sa kanyang pananaw, bakit tila hindi siya makapaniwalang nanalo ang kanyang kupunan? Tutukan po natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano kami nanalo sa larong yon. Sa palagay ko, maswerte lang kami na sumablay ang rain or shine sa kanilang mga free throws. Hindi pa rin makapaniwala si Coach Chot na nanalo po sila doon. Pero bago lahat, kuminang po talaga si Calvin Optana kagabi dyan. Yung pagkamada niya ng 5 points sa natitirang 1 minute and 51 seconds sa 4th quarter po yan ang bakbakan. Kasama po doon na isang tres na pinakawalan niya para umakyat sila sa 106-104. Ang laki po nun. Tapos nun, kumamada pa rin siya ng isang layup. May natitirang 45.2 seconds na lang po sa orasan yan sa 4th quarter. Sa kabuuan ng laro, nagtala po siya ng 23 points. Si RR Pugoy meron po siyang 22. Si BJR meron po siyang 15 points. Si Kim Orin meron naman siyang 21. And of course si Jason Castro nagtala naman siya ng 11. Bago kuminang si Calvin Optana sa bakbakan kung saan kinuha nila ang rain or shine sa score na 108-107, nagtala lamang siya ng 6 na puntos sa first half. Sa interview ng media, hindi niya ikinaila na ginising siya ni Coach Chot Reyes na ayon sa kanya ay naging dahilan para makuha niya ang kanyang forma. Ano nga ba ang mga sinabi sa kanya ng kanyang coach? Tutukan po natin si Calvin Optana sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Ginising ako ni Coach. Kadalasan hindi ko natatanggap ang bola at kapag natanggap ko yan, kumukuha pa ako ng timing hanggang sa sigawan ako ni Coach. Sinigawan na niya ako dati dahil sa pagkakamali. Pero ngayon, sumisigaw siya ng Calvin, i-shoot mo. Kaya yun ang naging opening ko. Motivation po tawag doon. Luckily, na-motivate talaga siya na kumamada kasi nga, bagsak po siya sa first half 6 na puntos pa lang siya. Kaya ginawa ni Coach Chot, iningganyo siya. Sinigawan siya para magising. Pero sigaw po yun na may lambing hindi naman mura yun. Anyway, pinapakita lang po doon yung paraan ng isang coach kung paano niya bigyan ng instruction ng player para makapagtala ng magandang performance sa bawat bakbakan. Sa kaso ni Calvin, maganda yung resulta. Nag-deliver po talaga siya ng maayos dahilan para makuha nila ang unang laban. So guys, maraming salamat.